Ito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na mapasa hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Mahigit 3 buwan na ang nakakalipas. Sa wakas magtutuos na sa Senado dahil naghain na si Senator Idol Raffy Tulfo ng Senate Resolution number 913 na humihiling sa kanyang mga kasamahan sa Senado na imbestigahan ang misteryosong pagkawala ng dalaga na si Catherine Camilon. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Napasugod si Senator Idol Raffy Tulfo sa tanggapan ni Senator Bato de la Rosa upang pag-usapan ang kaso ni Catherine Camilon. Sa wakas ay magsasanib puwersa na ang dalawang malalakas na senador upang gisahin sa Senado si dating Police Major Alan De Castro at ang driver bodyguard nitong si Jeffrey Magpantay. Dito ay pinag-usapan nila ang inihaing Resolution number 913 para imbestigahan sa Senado ang misteryosong pagkawala ni Catherine Camilon. Of course, monthly or semi-monthly kami ay magbibisita sa mga colleagues para i-push yung aming mga resolution. Nabalitaan ko, you will have a hearing daw next week ba yun tungkol doon sa Tabato. Baka pwedeng isama na rin namin yung resolution namin i-final tungkol doon sa nawawalang beauty queen na ang number one suspect, police. Girlfriend niya na, was it a major? Meron pa tapos yung investigative technique ba sa mga police dahil so many cases na kami na-handle na yung mga police ba papasok ng bahay, walang search warrant, walang warrant of arrest. Pagkatapos, dadamputin sa presinto paliwanag. Yung mga ganun, baka po natin i-hearing yun para maturuan silang proper way to investigate technique. Separate talaga natin? Separate. Nag-repair ka ng resolution niya? Meron na? Na-repair na sa akin? Yes. O sige. So, pwedeng separate. Separate natin para yung mga resource person talaga na dyan, nakatutok dyan sa issue na yan, dapat doon sila. Okay. Dagdag pa kay Senator Raffy Tulfo sa kanyang Senate Resolution number 913, the involvement of police officer has been increasing in the past months and there is a need to review the screening process of police officers as well as the retention of officers in activity duty. Matatandaang noong October 16, 2023, nanawagan sa social media ang kapatid ni Catherine Camilon na si Chinchin Camilon para tulungan silang mahanap ang kinaroroonan ng kanyang kapatid. Pagkatapos ng 5 araw opisyal na idineklarang missing ang dalaga, isa umanong malapit na kaibigan ni Catherine ang nakipag-ugnayan kay Chinchin at ibinunyag ang di umano'y relasyon sa pagitan ng beauty queen at Police Major Alan De Castro. Si dating Police Major Alan De Castro ang napaulat na taong dapat nakatakda sanang katatagpuin ni Catherine Camilon sa araw ng kanyang pagkawala. Batay sa investigasyon ng kapulisan, makikita ang sasakyan ni Catherine Camilon na dumaan sa ilang bayan ng Batangas. Sabi ng pulis, may kasama si Catherine sa loob ng kanyang kotse. Lumutang din ang ilang testigo at sinabing nakita nila si Catherine habang ito'y inililipat mula sa kanyang kotse patungo sa isa pang sasakyan. Matatandaan rin na nagmatch sa DNA profile ng mga magulang ni Catherine ang mga buhok na nakuha sa nasabing sasakyan na natagpuan ng mga pulis. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Chingching and Ma'am Rose. Kamusta po ang inyong kalagayan matapos po kayong ma-air sa aming programa nung nakaraan? Ganun pa rin, no? Araw-araw naghihintay ng kalinawan, kaayusan para sa kaso na ito ng aming anak. So ma'am, pwede niyo po bang ikwento sa amin kung paano po umabot sa punto na ito pong inyong anak ay bigla na lang pong nawala? Nung 12, noon siya nagpaalam sa akin sa bahay, sa amin, na galing pa siya ng school nung hapon. Nagpaalam siya na pupunta siya ng Batangas, dito sa Batangas City. Na ang alam lang naman namin na pinupuntahan niya dito yung nasabi niya na dating yung Balisong Channel. Noon ngang gabi na yun, kinabukasan, noong mga bandang alas 7 lampas noon, nag-text siya sa akin nga, nasa Centro Mall siya, nag-reply ako sa kanya. Tapos ng mga bandang alas 8:30 na ng gabi, tumawag siya, sabi niya, nandito ako sa Bawan na gasolinahan, Petron gasolinahan, na may hinihintay siya na sinasabi niya yung nakakasama niya sa kanilang quarters ng Balisong Channel. Yun ang sabi niya Di, nagtanong lang ako sa kanya, anong oras pa dadating yung kasama mo, gabi na. Sabi niya, hindi, madali lang naman ito, yun ang sagot niya. Tapos nung lagay naman ang loob ko na okay siya, na hindi naman namin alam na talagang may ganitong sitwasyon siya. Tapos nung ma'am na kinabukasan na,
Di, naghihintay ako ng text niya. Nasa bahay kami ni Ching. Sabi ko, bakit parang tanghali na? Hindi natunog yung cellphone ko dahil yun, basta umalis siya, kinabukasan, mga 6 o mga 5, nagte-text na siya sa akin o kaya tatawag na nandun na siya, malapit na siya doon. Tapos noong mga bandang alas 10 na siguro yun, sabi ko, bakit hindi siya nagte-text? Di, ang ginawa ko, ma'am, nag-text ako, nagtawag, cannot be reached, tapos offline. 14 hours na yata siya na, parang na kami na, hanapin namin doon sa sinasabi niyang lugar, sa Bawan Station, sa Petron, doon sa Balisong Channel na sinasabing quarters na tinitigilan nila. Yun, hanggang sa naghanap po kami, wala naman, yun, hanggang sa ngayon po, yun ang huli naming kita at usap kay Kat. So, ma'am, kasi po nabanggit po ninyo na ang involved po dito ay isa pong pulis na si Major De Castro. Siya po ba ay personaling kilala niyo? Hindi ho, nung una, hindi ho namin siya kilala. Kaya lamang po namin siya na kilala at nalaman namin na siya yan. Simula nga po nung hinahanap namin si Kat, na may nagsabi nga po na yun ang kanyang kinikita pag napunta siya dito sa Batangas. Anak tsaka po kapatid. Lahat po ng mga gusto namin binibigay niya. Ayun po, hindi po siya nagkulang sa amin. Hindi naman po, para sa amin po, hindi naman po porque may pagkakamali po siyang nagawa ay masama na po siyang tao. Hindi po, marami pong nakakilala po sa kanya na mas tinitignan po kung paano siya naging mabuti sa kanila. Hindi po nila tinitignan yung pagkakamaling nagawa po ni Catherine dahil po mabait po talaga siya. Gaano na po ba katagal na missing po itong inyong anak? Bali nito pong 12, bali at 13 po namin siya hindi nakausap. 3 buwan na po, ma'am, nawala siya. Gaano po naka-apekto sa inyo itong pagkawala ng inyong anak? Sobra, ma'am, sobra. Sobrang araw-araw, hinihintay namin siya at araw-araw, ma'am, hinihiling ko sa Panginoong Diyos na sana muli makasama na namin uli siya at yung talagang bilang ina, yung ramdam ko yung pananabik ko sa kanya. Sobra, ma'am. Para sa amin po, yung mabigyang linaw, ang pagkawala ng aming anak kung sino ang may talaga ang makakapagsabi talaga na kailangan isabihin nila kung nasaan ang aming anak dahil ang hinihiling po namin ay makita namin, malaman namin kung ano ang totoo, kung nasaan ang aming anak. Anak, Bibe, hinihintay ka na namin. Mahal ka namin, na miss ka na namin. Basta mag-iingat ka at hihintayin ka namin. Magpakatatag po siya kung sakaling okay pa po siya, magpakatatag lang po siya dahil naghihintay po kami sa kanya at nagpapakatatag din po kami para sa kanya. Magsabi naman kayo, sabihin ninyo kung ano ba talaga. Ilabas ninyo ang aming anak. Nakikiusap ako. Siguro naman sila tao din. May pakiramdam na maintindihan nila kung gaano kahirap sa amin bilang pamilya ang mawala ang isang kapamilya na wala kaming ibang kung ano ba talaga. Kaya na sana magsalita sila. Wag po kayong mag-alala dahil si Sir Raffy po ay tututukan po itong kaso. Ganun din po ang CIDG. Nangako naman po sila na hindi po kayo papabayaan hanggang sa makabintyo po yung hustisya po.